kakayanin tumayo. Mahigit 300 tao ang kinitil. Also stranded people and passengers. Ang sabi nila, ang tubig ay simbolo ng buhay. Pero para sa isang bansang napapaligiran ng dagat, kahit napapakinabangan, nagiging parte ito ng buhay ng mga Pilipino sa anyo ng isang pinsala. Halos 20 ang dumadaang tropical cyclone sa Pilipinas kada taon. Kaya naman, padating pa lang ang pag-ulan, ang balita na ang kanilang kinakapitan. Pero, paano nga ba binabalita ng mga broadcast channels tulad ng TV Patrol ang lagay ng Pilipinas sa usaping bagyo mula noon hanggang ngayon? Ang ABS-CBN ay isa sa mga pinakamatanda at pinakamalaking media company sa Pilipinas. Itinatag noong 1946, ito ang unang naghatid ng telebisyong may kulay sa Timog Silangang Asya. Kilala rin ito bilang Kapamilya Network na naging tahanan ng TV Patrol, ang kanilang pinakakilalang programa sa balita sa Channel 2. Noong panahon ng martial law, pinasara ang ABS-CBN na umabot ng 14 na taon. Ngunit noong 1986, matapos ang EDSA People Power Revolution, muling binuksan ang network bilang isang malayang tagapagbalita. Sa loob ng 35 taon, naging saksi ang TV Patrol sa mahahalagang kaganapan sa bansa. Ngayon, susuriin natin ang pagbalita ng TV Patrol sa mga bagyo ng bawat dekada mula 1990 hanggang 2020 at titignan kung paano ito umangkop sa pagbabago ng teknolohiya at politika. Noong Nobyembre 1991, nagdulot ng matinding flash flood ang bagyong Oring o Thelma sa Ormoc City. Inilantad ng trahedya ang mga kahinaan ng mga lugar tulad ng kawalan ng kagubatan at hindi maayos na urban planning. Malaki ang papel ng TV Patrol sa pagdodokumento ng trahedya. Ginamit nila ang mga nakakakilabot na imahe at inilarawan ng mga reporter ang mga katawan, wasak na kabahayan at mga nagdadalamhating pamilya upang maipakita ang lawak ng pinsala. Mapapansin na noong panahong iyon, mas nakaasa ang mga tao sa radyo para sa live na balita o agarang impormasyon kaysa sa mga segment ng balita sa telebisyon dahil sa pagkawala ng kuryente. Pero ang TV Patrol pa rin ay isa sa mga programang tinutukan para mapaghandaan ng sakuna. Layunin nitong mag-udyok ng simpatya at bigyang diin ang agarang pangangailangan para sa tulong. Gayunpaman, nakatanggap din ng kritisismo ang TV Patrol dahil sa labis na pagtutok sa pinsala kaysa sa katatagan ng mga tao. Sa kabila nito, naging daan ng coverage para sa mahalagang talakayan ukol sa kahandaan sa sakuna. Nakita ito sa pagbalita ng Bagyong Oring na nag-udyok ng mga polisiya sa repair station at urban planning, lalo na sa Ormoc City, na naglatag ng pundasyon para sa mas mahusay na tugon sa mga sakuna. Dekada 2000 nang simula ng TV Patrol ang kanilang pag-simulcast ng kanilang balita sa mga AM radio stations tulad ng DZMM para sa pagbabalita sa Maynila, DYAB sa Cebu at DXAB sa Davao. Sa pamamagitan nito, maaari nang maparinggan ang mga balita ng TV Patrol sa mga radyo habang ito ay ine-ere sa telebisyon. Ang kanilang pag-simulcast ay nakatulong sa pagpapalawak at pagpapabilis ng distribusyon ng impormasyon sa mga Pilipino. Hindi dito natigil ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya ng TV Patrol. Noong 2004, naglunsad ang TV Patrol ng Weekend Edition. Ang pagbabagong ito ay naging mahalaga sa panahon ng sakuna kung kailan bawat impormasyon ay napakahalaga para sa kaligtasan at kaalaman ng publiko. Isa sa mga pinakamatingkad na halimbawa ng kampanya ng TV Patrol ay noong Setyembre 2009, dinanas ng bawat Pilipino ang di inaasahang lakas ng ulang dala ng Bagyong Ondoy. Tulad ng coverage sa Bagyong Oring noong 1991, hindi nila iniwan ang kanilang kampuling maghatid ng impormasyon. Isa sa mga tumatak na kwento ay ang live na ulat ni Ryan Chua tungkol sa isang pamilyang natangayang ng baha sa ilog ng San Mateo, Rizal. Ilang yung mga taga-ibang lugar na napadaan lang dito habang tangay ng malakas na agos ng tubig. Ang kuha nito ng cameraman na si Bernie Malyari ang siyang tumatak na imahe ng unos na ito. Hindi lamang kalamidad ang naitala ng TV Patrol, kundi pati ang kwento ng bayanihan at tibay ng loob ng mga Pilipino sa panahon ng matinding pagsubok. Sa pamamagitan ng detalyadong ulat, live footage ng mga binahang lugar, panayam sa mga biktima, pati na rin ang kanilang pag-simulcast sa mga AM radio stations ng ABS-CBN, muling ginising ng TV Patrol ang kamalayan ng publiko sa lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga nasalanta.
Nangunguna ang mga Pilipino sa pinakaaktibong gumagamit ng social media sa buong mundo. Pilipinas ang tinaguriang social media capital of the world. Ayon sa 2024 datos ng Data Portal, 86.98 milyong Pilipino ang gumagamit ng internet at halos lahat ng ito ay nasa social media. Hindi nagpahuli ang TV Patrol sa makabagong plataforma na ito. Noong 2010, sinimula ng TV Patrol ang paggamit ng social media platforms tulad ng Facebook, Twitter or X at YouTube upang palawakin ang abot ng kanilang pagbabalita. Isa sa mga pinakamalaking hamon noong dekada 2010 ay ang bagyong Yolanda noong 2013. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa kapuluan ng Visayas. Wala na talagang tao sa mga kalsada. Sa gitna ng pananalasa ni Yolanda, hindi lamang sa telebisyon ang natiling aktibo ang TV Patrol. Ginamit ng TV Patrol ang digital platforms upang bigyan ng updates, magbahagi ng rescue alerts, at mag-ugnay ng relief operations. Bagamat meron kaming sariling kwento kung paano kami kinabahan. Bukod sa social media, naging mahalaga rin ang AM radio station sa pag-broadcast ng mga ulat ni Ted Filon mula Tacloban, kung saan idintalya niya ang lawak ng mga pinsala at ang kalagayan ng mga residente. Sa tulong din ng mga netizens, nag-viral ang pagbabalita ni Atom Araulio sa social media matapos ang kanyang makapagbagdamdaming coverage sa Yolanda. Batay dito sa direksyon ng ating hangin, ito pong Yolanda ay nandito po, no? Ang hashtag na #YolandaPH ay aktibong ginamit ng TV Patrol para sa disaster updates, habang ang mga netizens naman ay nagtulong-tulong sa pagbigay ng impormasyon at pagtulong sa paghahanap ng mga nawawala gamit ang kanilang mga social media accounts. Taong 2020, patong-patong ang naging pangarap sa buhay ng mga Pilipino at gayon din sa TV Patrol. Una na rito ang pagharap ng buong mundo sa COVID-19 pandemic. Sa gayon, laging hinahanapan ng ugnayan ng pandemya at pagyo sa anggulo ng mga residente, government officials at ang dapat nilang maging kilos ukol dito. Pero sa taon ding ito, buwan ng Mayo, pinasara ang ABS-CBN. Ito ay ayon sa utos ng National Telecommunications Commission dahil na-deny ang renewal ng prangkisa nito. Sa dalawang salit na ito, makakapagbalita pa ba ang TV Patrol? Diyan pumapasok ang mundo ng digital. Umeere pa man ngayon sa pamamagitan ng ibang TV networks, social media sites ang gamit ng ABS-CBN para ma-livestream ang balita. Sa epekto pa rin nakatuon ng balita. Mga imahe, video, graphics, kwento ng mga komunidad, live na pagbabalita, at impormasyon galing sa mga bayan patroller o netizens ay ginamit para mailarawan ang pagsik ng bagyo, emosyon at sitwasyon ng mga residente, gayon din ang resilience at bayanihan ng mga Pilipino. Pero kasama rin dito ang sariling pagbida ng ABS-CBN sa handog nilang relief efforts. Bukod dito, kulang pa rin ang pagbibigay liwanag sa mga termino, tulad ng pagkakaiba ng mga uri ng tropical cyclone na para sa mga manonood ay bagyo lamang. Ang mga tropical cyclone wind signals naman ay lagi ring iniuugnay sa lakas ng ulan kaysa sa lakas ng hangin. Pero epektibo ang mga signals, pati na rin ang mga terminong LPA at tropical depression sa pagpapahiwatig ng mga babala. Mahalaga rin tandaan ang implikasyon ng ABS-CBN shutdown. Ang mga regional channels, huminto. Ang mga nasa regional areas, hirap makakalap ng balita. Bukod sa hindi na ito umiere sa free TV at kailangan pa bumili ng Wi-Fi at data, ang mga regional channels ng TV Patrol ay gumagamit ng wika at konteksto na nakaayon sa mga lugar na kanilang binabalita. Nakita natin ang pagbabago ng TV Patrol mula sa pag-usbong nito bilang katuwang sa paghahanda, sa pag-simulcast, sa pag-angkop ng social media at paglipat mismo sa digital. Sinasalamin nito ang mas malawak na maaaring maging pagbabago sa media. Sa bawat pagbabagong umiiral, umaangkop at nagbabago rin ang pamamaraan nila sa pagbabalita para makalapit sa mga manonood. Sa bawat bagyo, binabantayan nito ang papel ng gobyerno. Tuon nito sa nagiging relief efforts, bayanihan at katatagan ng mga Pilipino. At sa pagbago ng panahon, ang media pa rin ang kaagapay ng tao para maging maalam at alerto. Kritikal dapat ang mata para epektibong maipadala ang ulat panahon sa manonood. Umuurong sulong man ang pagdating ng mga bagyo, ang mga mamamahayag ang binabantayan at nananatili para manatili ring buhay ang mga Pilipino.